Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, halos lahat ata ay may access na sa online world. Miski nga pagbili ng mga gamit ay pwede na rin gawin online. Uso na din ang mga reels, shorts at TikTok kung saan nagpo-post ang mga tao ng kanilang mga ginagawa halos araw-araw. Uso na din ang live stream para makita ng kanilang mga supporters ang kanilang ginagawa sa bawat araw at bawat oras. Pero ano kaya ang iyong magiging reaksyon o gagawin kung habang nanonood ka ng live stream ng isang tao, mahahantong ito sa isang krimen? November 2024 nang nagulat nga ang buong Indonesia sa nagtrending na video online. Sa isang live stream, may video nga ang dalawang babae na tila nagkakasiyahan. At ang isang babaeng naka-pink ay kumakanta nga habang nagla-livestream. Maya-maya pa, isang lalaki ang dumaan sa kanyang likuran. At walang habas na sinaksak ng nasabing lalaki ang babaeng nakasuot na pink na damit. Sunod-sunod na sigawan naman ang narinig sa nasabing livestream. Ang video na ito ay mabilis nga na kumalat at nag-viral ang nakakagulat na mga pangyayari. Pero sino nga ba ang lalaki at ano kaya ang kanyang naging motibo kung bakit niya ginawa ang krimen? At sino ang babaeng kanyang sinaksak? Ang babaeng nakapink sa video na sinaktan ay kinilalang si Hertalina Simanjuntak o tawagin na lang nating Lina, 46 years old. October 1979 nang ipinanganak si Lina sa North Sumatra, Indonesia. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid. Mabait, relihiyoso at masipag. Ganyan ilarawan si Lina ng kanyang mga kaibigan at mga kapamilya. Bukod doon, nakilala din si Lina bilang isang masayahing babae. Tuwing may salo-salo sa kanilang lugar, si Lina ang sentro ng atensyon. Si Lina at ang ilan niyang mga kamag-anak ay hindi Muslim kundi mga Christian. Nagtatrabaho si Lina bilang isang shaman. Ang shaman ay parang mga manggagamot kung tawagin dito sa atin. Ayon sa kapatid ni Lina na si Nani, noon pa man naniniwala na siya sa kakayahan ng kanyang kapatid na manggamot. Sa bahay lamang nang gagamot si Lina at mura lang siyang maningil lalo na sa kanyang mga kapitbahay. Maraming ang tao ang naniniwala na talagang nakakagamot ng mga sakit si Lina. Ang pagiging manggagamot na din ang naging trabaho ni Lina hanggang sa nagkaroon na siya ng asawa. Sa kabila ng matagumpay na trabaho, kabaliktaran naman na ito ng buhay pag-ibig ni Lina. 2 beses na kasing ikinasal si Lina ngunit ang lahat ay nauwi sa hiwalayan. Ang unang asawa ni Lina, nagkaroon siya ng 3 mga anak. Sa kanyang naging pangalawang asawa naman, hindi sila nagkaroon ng anak. Ngunit muling sumubok umibig si Lina hanggang sa nakilala niya nga ang isang lalaki na kinilalang si Agus Herbin Tambun, 47 years old. Si Agus, tulad ni Lina, ay ikinasal na din noon, pero agad ding nakipaghiwalay sa asawa. Ayon sa mga balita, walang maayos at permanenteng trabaho si Agus. Nag-aalaga lamang si Agus ng mga hayop na kanyang binebenta kalaunan. Minsan naman, sumasideline si Agus bilang isang construction worker. Pero dahil maliit lamang ang sahod ni Agus, hindi niya maiwasang mangutang sa kanyang mga kakilala at kapitbahay. Ang perang inuutang niya ay para sa kanyang pangangailangan at pagkain ng kanyang mga alagang hayop. Nang nagkakilala nga sina Lina at Angus, naging malapit sila sa isa't isa. Nakita ni Lina ang kasiyahan sa piling ni Agus kahit na alam niyang nagsa-sideline lamang ito. Alam niya din na wala itong permanenteng trabaho. Hindi nagtagal, naging magkarelasyon nga sina Lina at Agus. September 2023 naman nang ikinasal nga sina Agus at Lina. Sila ay tumira sa compound ng pamilya ni Lina kung nasaan nakatira din ang iba pang kamag-anak ni Lina. Nung una, masaya naman ang relasyon at pagsasama ng dalawa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti nang nagbago ang pagsasama ni Lina at Agus. Napansin na kasi ni Lina na panay ang hingi ng pera sa kanya ni Agus at tila inaasa na ng lalaki sa kanya ang lahat. Kaya naman, naging madalas ang pag-aaway ni Lina at Agus. Pero kahit na ganon, sinuportahan pa din ni Lina si Agus. Binibigyan pa din ni Lina ng pera ang kanyang mister mula sa kinikita niya sa panggagamot. Pero sa isip ni Lina, hindi maganda na ginagawa lamang siyang gatasan ng pera ni Agus at wala itong sariling diskarte para magkapera. November 2, 2024 ng umaga, muling nanghingi ng pera si Agus kay Lina.
Sa pagkakataon na ito, natauhan na si Lina at hindi na niya binigyan pa ng pera si Agus. Nagalit naman ang lalaki kay Lina at sila ay nag-away. At makalipas nga ang kanilang pagtatalo, umalis si Agus ng kanilang tinitirhan. Hindi naman pinansin ni Lina na umilis ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Habang nakatambay si Agus sa isang tindahan, may lumapit sa kanya na isang lalaki. Ang lalaki ay kakilala pala ni Agus at sila ay nagkwentuhan. Sinabi ng lalaki kay Agus na nakita niya isang beses si Lina na sumakay sa isang motor na minamaneho ng isang lalaki. Binanggit niya din kay Agus na hindi niya kilala kung sino ang lalaki na kasama ni Lina na nakamotor. At dahil sa kanyang mga narinig, agad na nabulag ng galit at selos si Agus nang narinig niya nga ang sinabi ng kanyang kakilala. Pumasok sa isip ni Agus na may ibang karelasyon ang kanyang asawa at pinagtataksilan siya nito. Naisip din ni Agus na kaya hindi na siya binibigyan ng pera ng kanyang asawa ay dahil may ibang lalaki na ito. Dito na nagdesisyon si Agus na umuwi sa kanilang bahay para komprontahin si Lina. Pag-uwi nga ni Agus, naabutan niya si Lina na kumakanta sa harap ng livestream sa Facebook. Ang babaeng naka-pink at nakasalamin sa video ay si Lina. At ang babaeng naka-green naman ay manugang niya na kasama niyang kumakanta sa video. Nakita nga ni Agus na masaya ang kanyang asawa habang kinakanta ang kantang His Love is Like a River na isang worship song. Habang kumakanta si Lina, nahagip sa video si Agus na dumaan sa likod ni Lina. Naglakad si Agus papunta sa gilid ni Lina at tila may dinampot na bagay. Pagkatapos, bigla na lamang sinaksak ni Agus si Lina ng ilang beses. Napakabilis na nga ng mga pangyayari at lahat ng ito ay nakunan sa livestream. Makikita nga ang manugang ni Lina na labis na nagulat sa kanyang nakitang krimen. Agad namang naawat si Agus nang dumating ang kapatid niyang lalaki. Kasunod nito, dumating na din ang iba pang kamag-anak ni Lina para siya ay saklolohan. Mapapansin nga ang babaeng naka-blue na pilit inalis palayo si Lina mula sa tabi ni Agus. Hindi naman na nakita pa sa video pero nagpumigla si Agus para siya ay makatakas. At maya-maya pa, tuluyan na ngang nakatakas si Agus mula sa bahay matapos nga mangyari ang krimen. Sakay ng isang pedicab, idinakbo ni Nani si Lina sa pinakamalapit na klinik. Buhay pa noon si Lina pero sinabi ng mga staff ng klinik na hindi sapat ang kanilang mga kagamitan para iligtas si Lina. At kailangan siyang madala sa pinakamalapit na ospital. Agad namang dinala ni Nani at ng iba pa niyang kamag-anak si Lina sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, nakausap pa ni Nani si Lina at sinabi nito ang mga katagang, "Mama, maalam na yata ako." At nang nakarating na sila sa ospital, agad ginamot si Lina subalit napakatindi ng mga tinamong pinsala ng babae. Ginawa ng mga doktor ang kanilang makakaya para mailigtas ang buhay ni Lina. Pero sa huli, bigo ang mga doktor na iligtas si Lina at siya ay tuluyan na ngang binawian ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Nani at ang iba pang kamag-anak ni Lina sa nangyaring krimen. Ang masayang kantahan ay napuno nga ng sigawan at takot. Wala ni isa sa pamilya ni Lina ang nag-akala na mauuwi sa trahedya ang lahat. Maging ang mga viewers ng livestream ay nabigla sa nasaksihan nila ang krimen. Ang ibang mga kamag-anak ni Lina ay tumawag na ng mga pulis para i-report ang krimen. Agad namang hinanap ng mga pulis si Agus na nagtatago sa bahay ng kanyang kamag-anak. At wala pang isang araw mula nang patayin ni Agus ang asawang si Lina, naaresto siya ng mga pulis sa Sembambang District. Sa police station, agad na inamin ni Agus ang ginawa niyang krimen. Sinabi ni Agus sa mga pulis na inatake at pinatay niya si Lina dahil sa selos. Naniniwala umano si Agus na ang sinasabi ng kakilala niya na lalaking kasama ni Lina ay ang dati nitong asawa. Pero inamin din ni Agus sa mga pulis na hindi niya nakita ng sarili niyang mga mata na kasama ni Lina ang dati nitong asawa. Giit pa niya, malakas daw ang kanyang kutob na si Lina ay nakikipagbalikan pa sa dati nitong asawa. Sinabi din niya na nabulag siya ng galit dahil sa tuwing mag-aaway sila ni Lina, nagbibitiw daw ang biktima ng masasakit na salita laban sa kanya. Sa huli, kinasuhan si Agus ng assault resulting in death at siya ay ikinulong. Mariin namang pinabulaanan ng kapatid ni Lina na si Nani ang sinabi ng suspect na si Agus. Ayon kay Nani, hindi ganong klaseng babae ang kanyang kapatid.
Sinabi din ni Nani na lagi lang nasa bahay si Lina para manggamot ng mga pasyente nito. Wala din daw ibang kasama si Lina kundi ang pamilya lamang niya. Naniniwala si Nani na nagselos lamang ng walang batayan si Angus. Nasabi din ng kapatid ng biktima na kapag nangingi ng pera si Angus kay Lina, hindi daw nila alam kung saan nagpupunta ang lalaki at kung saan nito ginagastos ang pera. Ikinuwento din ng kapatid ng biktima sa mga pulis na nandun nga siya nang nangyari ang krimen. Ayon kay Nani, nakaupo siya malapit kay Lina pero hindi siya hagip ng livestream. At halos 1 oras na nga sila nagkakantahan nang dumating si Angus bandang 9:00 ng gabi. Wala daw sinabi si Angus noon at tila normal naman ang lahat sa lalaki. Kaya nagulat na lamang silang lahat nang atakihin si Angus ng saksak ni Lina. Sa isang post ni Nani, pinasalamatan niya ang Diyos na nahuli na nga si Angus. Gusto ng pamilya ni Lina na mahatulan si Angus ng death penalty. Ayon nga sa post ni Nani, mali ang binigay mong dahilan sa mga pulis kaya mo pinatay ang kapatid ko. Nahihiya ka lang na malaman ng lahat na kain tulog ka lang. Habang ang kapatid ko ang naghihirap sa pagtatrabaho. Nagalit ka kaya hindi ka binigyan ng pera ni Lina. Pero wala kang karapatan na patayin siya. Napakasakit nga para sa pamilya ni Lina na ginawang ATM ni Angus si Lina pagkatapos siya pa ang magiging sanhi ng kamatayan ng babae. May mga larawan nga na nagsagawa ng reenactment si Angus sa pagpatay niya kay Lina. Sa ngayon ay gumuguling pa din ang kaso laban kay Angus para sa pagpatay niya sa kanyang asawang si Lina. Kapag napatunayang guilty si Angus, maaari siyang hatulan ng 20 years na pagkakulong hanggang sa habang buhay na pagkakulong. Sa tingin nyo, ano kaya ang naging dahilan ni Angus at pinatay niya ang kanyang asawa? Totoo kaya ang kanyang testimonya na sinabi niya na may isang lalaking nagsabi niya na may kinikita si Lina na nakasakay sa isang motor? O ito ay guni-guni lamang niya? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!